Sa pag-enroll ng disbursement account dito sa SSS, dapat ready na yung mga requirements natin. Yung proof of account, ID, at selfie na rin. Pag-usapan natin yung buong proseso. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pagka-login mo sa SSS online account mo na pwedeng i-access gamit yung cellphone or computer mo, makikita mo agad itong menu. Sa phone mo naman, kung ganito yung view na nakikita mo, i-click mo lang tong 3 lines at mula doon makikita mo na yung iba't ibang services o yung iba't ibang menu. Imbis na loans, ang i-click mo dapat ay yung services. Kasi nandoon yung disbursement account. At 4 na steps sa pagdadaanan natin, mabilis lang to. Pwedeng mag-enroll ng bank, pwede ring e-wallet. Yun nga lang kapag e-wallet, may pagka-limited ito dahil hindi ito pwedeng magamit as loan disbursement. Kung mag-file tayo ng calamity loan, salary, hindi pwedeng magamit ang e-wallet para dyan. Mas flexible or mas covered halos lahat, mapa-benefits man yan, mapa-loan man yan, kung bank account. At ito yung list of bank accounts na pwede nating i-enroll. Ang isa sa pinakamadaling i-open online ay yung Maya Bank, that's why yun yung pipiliin natin. Pero sa inyo kung ano yung meron na kayo, yun na lang din yung piliin nyo dito para nga naman hindi pa ulit-ulit or hindi maraming bank accounts ang minamanage na ninyo. So, dahil napili ko na yung bank account, ilagay dito yung bank account number. Twice siyang ilalagay dito. Kung sa cellphone nyo naman, pareho lang din yung itsura niya. Yun nga lang mas maliit. That's why i-scroll nyo na lang either pakaliwa or pakanan para makita nyo yung buong view. Click natin tong next. And then, supporting documents na. Mag-upload tayo ng 3 dokumento. Una, yung proof of account. Patunay ito na bank account mo ngayon. Ibig sabihin, doon sa proof of account na yon, nakikita yung pangalan mo, yung pangalan ng bangko, at maging yung account number. So, ganito yung pwedeng halimbawa, ATM na may account number dito. Hindi itong card number, hindi yan account number. May mga pagkakataon na yung ATM merong account number nakaprint din. Katulad sa Land Bank, andito sa bandang baba yung account number. Ang alam ko sa Metro Bank din meron, maliban na lang kung binago na nila. Pero kung walang account number doon sa ATM card, unfortunately, hindi yun pwedeng magamit. May ibang option pa naman, bank certificate na pwedeng in-issue ng bangko mismo, pwede nyo itong i-request sa kanila. May bank doon, let's say Maya Bank or BDO or BPI, and then yung pangalan nyo maging account number. Kung sakali, pwede rin yung foreign remittance receipt kasi doon sa resibo nakalagay yung pangalan, yung bangko at yung account number na din. Passbook, yung first page, pero dapat nakalagay din yung bank name. Screenshot of online or mobile banking app. Ang ginamit namin is yung Maya. That's why pwede rin namin ma-access yung bank details doon. Validated deposit slip. Ito yung isa sa pinakamadaling pwedeng ma-avail or makuha. Kasi pwede kang mag-deposit, let's say 100 pesos doon sa sarili mong bank account. At yung proof ng deposit slip na ibibigay sa inyo ng teller, nakalagay doon yung mga detalye na kailangan. Account number, yung pangalan ninyo, maging yung pangalan ng bangko. Linawan lang yung pagkakasulat ng account name at account number. So, ang pipiliin natin dito ay statement na in-issue within the year. So, i-upload lang natin siya dito. Sa cellphone ninyo, i-tap nyo lang para mapili siya from your gallery or sa mga pictures. For IDs, ito yung list of valid ID na tinatanggap nila. Na-upload ko na rin yung sa TIN ID. This time yung selfie naman. Kuha hanggang balikat, hawak yung 2 document na binigay sa taas. Yung ID na ginamit dito, maging yung proof of account dito. Kapag okay na, i-click lang tong next. At i-review kung tama lahat, i-check lang to. Scroll down and then click na natin yung enroll. Successfully nakapag-submit na tayo, yun nga lang hihintayin pa natin na ma-approve ito ng branch. Just in case na-approve na, ganito yung makikita natin. Active disbursement account na siya pwede nating i-deactivate kung sakaling meron na tayong bagong bank account. May mga pagkakataon na kailangan i-deactivate yung account just in case na nag-close na pala itong bank account na to or gusto na natin ng ibang bangko para paglipatan or makakuha ng mga pensyon, loans, o iba pang mga benepisyo mula sa SSS. So, pwede nyo i-check yung account ninyo or yung notifications dito sa bandang taas kung ano na yung nangyari sa status. Again, pag binalikan nyo yung account nyo, dito sa Services, Disbursement Account, makikita nyo rito yung pinaka-status na nung pag-enroll nyo ng bank account. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!